naman si Saldico, kakasuhan din ng ombudsman si dating Speaker Romualdez. Yan na ang sinasabi ko. Boying Rimulya yan? Boying Rimulya yan. Ombudsman? Ombudsman ito. Mabigat. Ito ang dating DOJ Secretary. Mabigat. Ito ang nagsabing, yes, we can bend the law to please the people. Yes, sir. Yes. Hindi, mukhang sa tingin ko, kung talagang desidido siya at interesado, abay, gawin siguro. Diba? Ano ang dapat mo na itanong dyan? Kailan nila kakasuhan? Talagang kakasuhan ba talaga nila? Kakasuhan. Si Saldico at si Speaker? Sabay-sabay yan. Oo. Ba? Eh, paano ngayon ito? Isa pang tanong. Ang isa pang Sana tanong? mama. Ano mo ikakaso? Ano ba? Ako, hindi ko alam eh. Di ba may kaso? Kailan? Ano pa ang dapat mo itanong? Ano ikakaso? Ayun! Ayan. Sinasabi natin. Yan. Baka magdiwang yan ng... Kasi sabi ni Ombudsman Boying, may mga magdiriwang daw ng bagong taon sa kulungan eh. Ano ikakaso dyan? Eto na. Humawa kayo sa inyong mga upuan. Sige, nakahawak na. Magsuot kayo ng seatbelt kung kayo nasa sasakyan. Yan. Sarado ang mga bintana dahil baka may biglang malakas na hangin. Ha? Para baka mabigla na naman ako dyan. Magugulat ka rito. Ano ang ikakaso ng ombudsman kay dating Speaker Martin Romualdez? Kasi may mga wala naman ako kinalaman sa pagbuo niyan eh. Kami hoy sa leadership ang 2 taon lang bumubuo niyan. Hindi. Speaker ka, dapat may kaso ka rin. Yan ang sabi ni Remulla. Okay. At ang kaso mo ay gross inexcusable negligence. Gross inexcusable negligence. Kapabayaan. Kapabayaan. Ano pa? Yun lang. Delayed reaction. Magandang araw mga ka-reaction. Ito po reaksyonan po natin ang patungkol sa sagana ng mamayan at panunuwarin natin sabay-sabay. Ito po ang video ito ay all credits to the original artist. Itong kumakanta to ay artist of Wag Na Oy, Ayan, all credits to the original artist of Wag Na Oy, So, ito, panoorin muna natin, Kisa paniwala nang walang alam, hanggang kaya laging ganyan, hanggang kaya nila pagtatapan dahil ang magnanakaw. Ako at maraming umasa at ang makaupo isa-isa na nagdurusa wala naman pala puro pabibo at pabongga. Hindi kami tanga na walang pakialam, hindi kami mga bobo na walang mga alam, hindi kami tuta na laging sunod-sunuran. Alam naman lahat kung anong katotohanan ng kasasayan at ang kalokohan, pinagbalang utak ng kayamanan. Hindi ko nga alam ang kanilang pinaglalaban, basta't nakaupo sa upuang inaagawa ng mga taong sabik na sabik sa kapangyarihan ay nananabik. Huwag mo na yan ay kay walang imig, malabo mga letre at malabo mga pitik. Mahilig sa debate, ang daming sinasabi, maingay siya palagi, nilirapan ang puri. Kaya wag maniwala, wag na magtitiwala, wala na magpapauto sa inyo. Kaya wag na wag, wag na wag na wag, wag na wag na wag, wag. Wag na wag na wag, wag na wag na wag, wag na wag na wag, wag. Wag na wag na wag, wag na wag na wag, wag na wag na. So ito na po at ito pong Bagyong Tinyo, napakalupit po, ang lakas. Ito po, lubog na lubog po ang ating mga kababayan sa Cebu. Sana po ay nasa maayos po silang kalagayan, At irekta na po na tayo bago po pala tayo rekta yung hindi pa po pala nakapag-subscribe sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan namang mag-subscribe, So, isang subscribe lang po, masaya na tayo. Eto po, ipasok na po natin. Ito naman Palawan. El Nido, Palawan. Oo, at ang lakas ng hangin naman. Di ba ang El Nido ay tourist destination yan, Napunta ka dyan, di ba? El Nido. Oo, masarap. Ito parang ito, mantakay mo yan, Oo,
ano yan, yung... Winawasiwas yung himpapawid, oh. Grabe. Talagang nenervous din kasi malamang yan kapag meron tayong sumisipol yan, no? Kapag ganyan ang sitwasyon. Ay, nako. Yan po. Yan, no? Grabe po ang bagyong Tenyo, no? Napakalakas. Ayan. Pero mas grabe po ang mangyayari ito nangyari po sa ating mga kababayan sa Cebu, no? Panoorin natin. Ayan ho, oh. Ito kasi tabing ilog no? May ilog pala, tapos umapaw na ata ang dyan, no? Sa lakas at sa daming dala ng ulan itong si Bagyong Tino. Hindi lang mga tao dyan ang naapektuhan, pati mga hayop. Nawalan din ng tirahan, ha? Meron ako nakitang video kanina sa lakas ng alon, merong isang aso na nakakapit doon sa isang sangan ng puno. Sa puno. Sa puno, nakita ko sa Instagram Nag-survive siya. Oo. Hindi lang yun, meron pang malaking sawa. Diyan sa Talisay City. Gusto ko sanang iligtas yun, pero natakot ako Ang laki Lumalangoy sa baha. Oho. At gumapang sa tabla at kahoy para makatawid at ayan, no? Ayun, no? Parang anaconda. Sa laki, Oh. Kung yan ang makakasabay mo, Nelson, ay baka malamang mag-collapse ka. Siguro unahin na nung sawang, maligtas sa baha. Sa Talisay nangyari yan, ha? Oho. Isang baka. Ayan, baka. Ang... Iniligtas nila? May palutang-lutang? Ayun, sa laki ng baka dyan, sa lakas yan, inaanod ng tubig. Paano pa ba naman? Alam mo yung mga ganyan, kasi mga buffalo yan, yung kalabaw, water buffalo, may may kakayahang lumangoy. Pero kung walang current, pero pag may current, aano rin talaga yan. Ito, baka to dyan, Cow ito. Ganun ba? Buffalo. Hindi buffalo. Pero may kakayahan silang dapat. Na makalangoy. Tumatawid sa mga ilog-ilog. Kasi naalala ko nung bata ako, nakasakay pa ako dyan dumadaan kami sa ilog, kayang-kaya ng kalabaw tsaka ng baka Kung ganito kalakas ang agos. Yan, may current nga. Sabi ng mga meron tayong bulalo mamaya. Pero nailigtas ba yan o ginawa ng bulalo? Malamang. Nailigtas siguro yan? Hanapin na may-ari yan Yun lang. Bantakin mo, pati yung fast food chain, City yan dyan. Yung hindi ito ibig sabihin highway yan, ha? Ito dinadaan. Hindi ba ito ilog? Hindi ilog. Akala ko tabing ilog ito. May drive-thru dun paano kung ilog yan? Drive-thru, nakabangka. Alabari 4, Cebu provincial government, Gobernador. Oo. Kasi ang daming apektado sa Cebu, Ang sabi niya dito, Jen, lahat ng flood control project sa probinsya mula 2019 ay ghost. Kung hindi man ghost, ay substandard. Naku po. 26 billion pesos ang ipinondo dyan, Jen. Magkano? 26 billion pesos? Oo. Wow. Ang sabi niya rito, you began to ask the question kung bakit grabe yung plus flood dito when we have 26.6 billion for flood control projects. Bigla kong naalaala, Nelson, kung bakit nabuyang-yang ang issue ng yung kalumpit, yung pinuntahan ng Pangulo. Di ba dahilan din yung paglubog ng baha nung tumama yung malaking kalamidad yung doon? Nung chinek nila, meron palang mga flood control projects doon. Yes. Ngayon para sa tingin ko, parang ang katalagahan na ang gumagawa ng kaparaanan, Talagang sinisiwalat na. Parang tinatago ninyo, kung saan dapat tingnan. Kung alin ang dapat na investigahan dyan, ha? So, ibig sabihin ni Governor, kung naisagawa lang ng maayos, yung 26 billion flood control projects, sigurado, babahaman, pero hindi ganito ang sitwasyon, tingnan mo naman ang nangyari. Nasaan na yung mga bahay? Paano ka hindi magagalaite, Hindi ka magagalaite sa galit ng mga ganyan. Ang problema, Jen, baha dyan sa Cebu, di ba? Ito naman, saan lugar ito? MBC Manatad. Cebu rin ba ito? Pasig River na ito. Hindi, Cebu pa rin ata ito, Ganyan ang sitwasyon,
Baha sa Cebu, ha? Oh. Pero alam mo ba kung saan nag-iimbestiga ang ICI ngayon? Ba? Siyempre, imbestigahan nila yung... Dapat ito. Dapat yung mga apektado kaagad. Ganun ba? Pero ang ICI po ngayon ay nasa Davao City. At ang tinitingnan nila ay yung rock netting project doon. Hindi ba bumaha din dyan? Hindi kaya? Hindi ba tinamaan ng tino itong ano? Wala eh. Tuyong-tuyo eh. Hindi, kasi baka kako inuuna lang nila yung Davao, next na nila. Cebu kasi... Hindi ba? Ewan ko. Rock netting. Usually, rock netting, ang project niya, doon sa mga dalisdis, gaya ng Benguet, Mountain Province, kasi mga falling rock. Yun ang sinasalo ng rock netting eh. Parang ito na hindi naman, may rock netting ba daw? Isa daw sa investigan dyan, pati yung isang flood control project na nasira last year. Ayan, no? May kaunting sira. Pero buo pa rin. Buo yun. Pero nakatulong naman, ginawang sampayan ah. At ang House of Representatives, ang iimbestigahan naman ay ang Dolomite Beach. Saan ka ba naman nakakita ng ganyan, Jen? Ha? Mukhang... Oo. At least may target sila. No? So, ano? Talaga naman. Parang iginag-guide na kayo ng katalagahan eh. Diba? Parang ito na. Ipinakikita na. Yun bang pinagkakatago-tago dati? Ngayon ay gumagawa ng katalagahan na ito. Ito ang tutukan ninyo. Ito ang imbestigahan ninyo. Para nga ding nangiinis din ang katalagahan dyan eh. Bakit daw? Dahil noong sinabi nilang, hindi kami, sinabi ni Congressman Terry Ridon, bakit nyo ako binabas? Ha? Kahit pa 1 milyong troll ang mangbas sa akin araw-araw, tuloy ang investigasyon dyan sa Dolomite Beach. I-investigahan natin yan. Titingnan natin kung talagang kailangan ba yan? Napapakinabangan ba yan? Nagsasayang lang tayo ng pondo dyan? Ang ginawa dyan ng mga nakatalagahan, nagpuntahan yung maraming isda dyan sa Dolomite. Akala ko nagpuntahan yung maraming tao. Bagamat marami na ata laging tao dyan. Ano? Sa mga larawang viral ngayon, akala ko hindi ako makapaniwala eh. Ang daming isda sa Dolomite, sa Manila Bay ngayon, Jen. Ibig sabihin, nabuhay ang ano? Nabuhay. Nabuhay ang dagat dyan? Ang ibig sabihin, natupad po yung kautusan ng Supreme Court na una, linisin yan. At pag nalinis na, dapat maabot ang level na yan ay pwedeng mabuhay ang mga isda. Yun. At kung pwede ay pati tao, pwedeng makapaligo dyan. Ganong level. Ang linaw ng tubig dyan. Yung bang mga isdang yan, maglalamierda dyan kung... ano bang isda yun? Biya? O yung... anong tawag doon? Sa may gilid lagi ng yung... May isdang tawag dyan eh. Maliliit pa eh. Mukhang... Biya kasi freshwater yun. Hindi sa alat eh. Hindi. Ngayon, yan pa rin tuloy pa rin ang investigasyon dyan. Ay, tutuloy daw ni Kong Terry? November 17. Ayun. Ako naman dyan, hindi ba tayo magsasayang lang ng pera dyan pagka yan ang inimbestigahan natin, di ba? Mas marami pwedeng imbestigahan, ganun ba? Mas marami. At kung gusto nyo imbestigahan nyo, pwede namang mag-meeting na lang kayo, patawag nyo na lang yung mga... Hindi ba? Kasi yan physical na pupuntahan eh. Di baka naman may nakikitang importante si Kong Terry Ridon sa usapin ng Dolomite Beach. Nakita niya dyan yung kanyang titulo sa Harvard. Na titulo sa Harvard? Ipinapakita niya ngayon. Kasi sabi ng mga netizen, anong klaseng katalinuhan mayroon ka? Na pati yung Dolomite Beach nakiganda-ganda. I-investigan mo. Samantalang napakaraming problema ng bansa. Na isa kang BOBO. Ako, masakit yun ha. Hindi ang sabi ni, anong BOBO? Tingnan nyo, eto aking mga sertipiko. Pinakita yung mga credentials siya ngayon. Alumni ako ng Harvard. Abay, congratulations po. Yung pala, ano pa lang pala yun, parang nag-seminar lang. Nung hinahanap, na-fact check ba? Hindi naman pala makita na siya ay talagang nag-graduate doon, Jen. Iba kasi yung graduate tsaka yung mga... Mayroon sila mga non-formal studies yan eh. 2 weeks, 3 weeks, yung mga ganon. 1 month, mga ganon, yes, seminar. Yes, nilagay na niya.
Kasi may grupo ng mga congressman dati na inimbita ng Harvard na yun, parang isang buwan yata. Pero wala pang isang buwan pala, no? Dyan tayo naman, mga nagbabayad ng buwis, di ba? Mapayag ba tayo, mga babayan, na yung ibinabayad ng buwis natin ay sinasayang lang nila na sa mga investigasyon na ganito? Imbestigahan mo to? Ano kaya ang motivation? May nakita ba siyang hindi magandang dulot ng Dolomite? Dalawang bagay, Jen. Okay. Una, nagsayang lang daw tayo ng pondo dyan. Sa Dolomite? Oo, pangalawa, hindi kailangan yan. Dapat ang ginawa daw dyan ay yung filtration ng tubig. Ganon. Hindi ba hindi ba kasama dyan sa... Natural filtration yan. Oo, alam ko, isang kabuuan, isa lang yung Dolomite Yes. Yun ang parang, kung tawagin ay cosmetic napapaganda. Pero hindi mo mapapaganda yan dyan. Hindi, halimbawa, yun lang ibabaw ang ginawa mo. Pinaganda mo lang, pero marumi ang tubig, wala kang makikitang buhay na isda dyan. Oo naman. Tama ka. Nako. Dapat nga, sabi mo, ipatawag mo na lang ang DNR, patanggapin mo yung report, di ba? Kasi meron namang mandamos na ng Korte Suprema Yes. Parang 18 government agencies. 13 ba? Agencies. Ayun, pati kasama at LGUs. Yes, marami. kasama. Na sila ay nagre-report buwan-buwan kung ano na status. MMDA, DENR. Lahat yan ay inatasan ng Korte Suprema. Manila City Government, LLDA yata, ganun din. Linisin ang Manila Bay. Mula Bataan hanggang Bulacan, kaya hanggang Cavite. Hindi mo po pwedeng sabihin na basta-basta ginawa yan dahil yan ay may utos ng Korte Suprema. Ayun. Hindi ba? Baka ma-contempt ka dyan na Ginoong Terry. Pinakamabutihan makipag-ugnayan siguro sa Supreme Court at saka sa DNR. Kaya nga. Yung mga agency ng gobyerno. Kasi bakit dyan tayo nakatuon? Hindi nyo ba, bakit hindi nyo lang imbestigan kung bakit hindi natin mapababa ang presyo ng mga bilihin? Doon pa may pakinabang tayo, di ba? Ayan. Siguro nga, So dyan pala ang focus nila. Yan focus. Kasi yung TRICOM, di ba merong yung TRICOM Ito nga, Jen, Ito mga babayan. Itong si Congressman Terry Ridon, ang iniimbestigahan niya yung flood control project di ba? Tama, Nung nakaraan, di ba? Panay ang patawag niya. At ang problema habang nag-iimbestiga, ay yung mga amo niyang tinatamaan Tapos bigla niyang hininto. Hininto mo, tapos bigla ka magdo-Dolomite Beach. Di halatang halata ka naman, pare ko. Ako po, Ay, ano kaya ang mensahe gusto niya parating sa taong bayan ukol sa bagay na yan? Ewan ko, Jake, kung pati nga yung mga kampi niya ay sang-ayon dito Bagamat dalawa na silang congressman, si Tinio, ano pangalan nun? Si Antonio. Tony Tinio. Tsaka silang dalawa. Ito ang kanilang isinisigaw Ayun. Huwag nating papalagpasin yan, mga babayan. May katiwalian dyan sa Dolomite Beach. Bakit yung napakaliit na hanep, nakikita mo, pero yung batong nasa... Hanep, di ba yung kuto ng manok? Kuto ng manok. Sobrang liit niya, di ba? Kung ikukumpara mo sa trillion, billion. At yan ay nakikita naman, napapakinabangan di ba? Nako po. Yan ang problema natin. Ang dapat nating imbestigahan siguro dyan, natutupad ba yung utos ng Korte Suprema nung 13 government agencies na linisin ng Manila Bay? Siguro mas buti-buti pa yun. Di ba? Mula nung ito ilabas ng Korte Suprema, ano na nagawa yung improvement sa Manila Bay? Kaya lang dyan, ganun pa rin Wala pa rin sa kanyang jurisdiction yan dahil dapat dyan ang nagtatanong yung Supreme Court di ba? Ayan, tama ka. Kasi silang nag-utos na linisin yan Hindi ba? Ayun nga, kasi dapat kunin na lang nila ano ba latest report. Kasi monthly meron nga yan sa pagkakaalam ko at maging sa part ng DNR. Secretary Rapi Lutilla, dapat siguro ay magpaliwanag sa part ng DNR. Sino ba mga opisyalis ng DNR ngayon? Nawala na yung si Luis Sagay, Secretary Rapi Lutilla. Mula at naupo si Secretary Rapi Lutilla sa DNR, parang napakatahimik Andiyan pa ba si Yusek Mitch Kuna? Andiyan pa ata, Yusek Jonathan Leones. Ayan, at ang iba pa. Sana tignan natin. Yaman din lamang interesado po ang Kamara. Sino? Kong Terry Ridon tsaka si Congressman Tinio. Oo. Yan. Para sa akin dyan, pagsasayang ng pera yan. Ganon. Di ba? Pwede namang kung sa bagay, si Congressman Ridon, puro pagsasayang ng pera ang alam nito
Kaya siya natanggal dun sa, di ba? NAPSI ata yun, NAPSI dati. Kasi abroad ng abroad. Ginagastos yung pera ng taong bayan. Nung panahon ni dating Pangulong Digod. Ito sa mga, cabinet position din naman yun, yung NAPSI. Anti-Poverty Commission ata. Kaya nga, dati. ewan ko kung ano ang mukhang maihaharap mo sa tao, ha? Ngayong binabagyo ang Cebu, Bacolod, lubog ang mga kababayan natin, pero ang mata mo, ang focus mo, Dolomite Beach. Hindi ba, Chen? Parang may pinupuntirya, no? Ayun nga. Para mayroong gustong puntiryan. Hindi man lang sabihin, nakikiramay po kami sa mga nasalanta ng Cebu, pero mas importante itong Dolomite Beach. Ganun ba? Hindi ba? Minsan siguro isang araw pagpaliwanagin natin si Kong Terry Ridon. Kung ano man ang kanyang motibasyon sa bagay na ito. Buti pa ang ombudsman, Jen. Mabuti pa si Ombudsman Crispin Remulla. Teka. Ha? Bakit? Meron ba bago ngayon kay Ombudsman Boying Remulla? Kahapon ito hindi lang natin naihabol dahil sa naubusan tayo ng oras ha? Hindi ba sa lahat ng investigasyon, itinuturo si Saldico na may malaking kinalaman dito sa maanumalyang flood control project? Pero ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, yan na. Teka. Hindi po pwedeng si Saldico lang yan. Iyan ang sinasabi ko. Hindi pwede. Pwede bang si Saldico ang chairman ng House of Appropriations Committee, pero yung mas mataas sa kanya, walang alam dyan? Kasi siya, napakatagal ding congressman ni Congressman Boying Remulla bago naging DOJ, bago naging ombudsman. Sabi ni Ombudsman, hindi pwede. Dapat dyan managot din si dating Speaker Martin Romualdez. Teka lang, di ba ang usually naman ng mga House leadership, binoboto ng kapulungan yan di ba? Ganun ang anong paliwanag niya? Bakit? Siyempre... Dahil siya daw ang naglagay ng chairman ng House Appropriations Committee. Kay Saldico. Kaya yan naupo sa pwesto. Choice niya, tapos binoto sa plenaryo. Kung sino yung gusto ng speaker, siyang masusunod. Hindi ba? Tama yun, tama. Kaya dahil dyan, ang sabi niya, kung kakasuhan si Saldico, kakasuhan din ng ombudsman si dating Speaker Romualdez. Yan na ang sinasabi ko. Boying Remulla yan? Boying Remulla yan. Ombudsman ito. Mabigat. Ito ang dating DOJ Secretary. Mabigat. Ito ang nagsabing, yes, we can bend the law to please the people. Yes, sir. Yes. Hindi, mukhang sa tingin ko, kung talagang desidido siya at interesado, gawin siguro. Diba? Ano ang dapat mo na itanong, Jen? Kailan nila kakasuhan? Talagang kakasuhan ba talaga nila? Kakasuhan. Si Saldico at si Speaker? Sabay-sabayan. Paano ngayon ito? Isa pang tanong. Ano sa Sana pantanong? mama. Ano mo ikakaso? Ako, hindi ko alam Di ba may kaso? Kailan? Ano pa ang dapat mo itanong? Ano ikakaso? Sinasabi natin. Yan. Baka magdiwang yan ng... Kasi sabi ni Ombudsman Boying, may mga magdiriwang daw ng bagong taon sa kulungan Ano ikakaso dyan? Eto na. Humawa kayo sa inyong mga upuan. Sige, nakahawak Magsuot kayo ng seatbelt kung kayo nasa sasakyan. Yan. Sarado ang mga bintana dahil baka may biglang malakas na hangin. Para baka mabigla na naman ako dyan. Magugulat ka rito. Ano ang ikakaso ng ombudsman kay dating Speaker Martin Romualdez? Kasi may mga wala naman ako kinalaman sa pagbuo niyan kami sa leadership ang 2 taon lang bumubuo niyan. Hindi. Speaker ka, dapat may kaso ka rin. Yan ang sabi ni Remulla. Okay. At ang kaso mo ay gross inexcusable negligence. Gross inexcusable negligence. Kapabayaan. Kapabayaan. Ano pa? Yun lang.
Delayed reaction. Delayed reaction na. Nakakabigla na. Mamaya pakinggan natin mismo. Walang hindi nga krimen to. Hindi, baka graft in corruption, plunder, wala. Excusable negligence lang. Negligence. Unexcusable. Gross unexcusable. Pinalala lang, pero Hindi, kasi unexcusable Hindi mapapatawad na kapabayaan. Pero durahin mo na yung adjective na yon. Negligence ho ang kaso. Kapabayaan. Parang sinabi mo, gumawa ka sa laysay. Yan lang. Magpaliwanag ka. Talaga naman, ombudsman. Mamaya pakinggan natin, ha? Parang sumakit ang ulo ng mga stranded sa Pantalan ngayon May stranded ka talaga dyan. Narito po ang bilang ng mga stranded na pasahero sa Pantalan dahil po sa kanseladong biyahe dulot ng Tropical Depression Tino. Tropical Depression na lamang ito, ha? Paalaala po ng Philippine Ports Authority o PPA, makipag-ugnayan muna sa mga concerned shipping lines bago pumunta sa Pantalan para maiwasan ang anumang abala. Yan po ang dapat ninyong gawin bago umalis. Natin, Jen, baka, eto na, alamin natin ang sitwasyon ngayon sa Cebu. Mar Gabriel. Mar! Mar Gabriel, direct na po sa Cebu. Mar, kamusta na kayo dyan? Yes, Jen, sa ngayon nananatili daw wala pa ring supply ng kuryente sa maraming lugar dito sa lalawigan ng Cebu. Particular sa mga lugar na naapektuhan niya ng malawakang pagbaha dito sa Cebu City, sa Talisay at sa Liloan, kung saan malakas na agos ng baha yung naranasan kahapon. At ayon kanina doon sa provincial government na nasa 40% pa lang yung supply ng kuryente na naibabalik sa ngayon. Pero tuloy-tuloy naman yung pagkasayos itong Visayan na Electric Company dito sa mga naapektuhan na linya ng kuryente. Diyan ang sinisisi ng maraming residente, lalo yung mga nakatira malapit sa ilog dyan sa bayan ng Talisay, ay yung palpak na flood control sa kanilang lugar. Kanina nakita natin yung ilang bahagi nitong flood control na nagiba, no? Ayon sa mga residente, yan yung naging epekto ng malakas na current kahapon ng baha sa kasagsagan ng buhos ng... So yan po, napapanood po natin, no? Ang kasalukuyang nangyari po sa parte ng Talisay, Cebu, no? Yan, grabe nakakaawa po. So anyway po, dyan muna po nagtatapos ang ating munting video. Ayan, yung hindi pa po pala naka-subscribe sa ating channel, ipindutin nyo lang po ang subscribe button dyan po sa ibaba ng ating video. Ayan, God bless po.